Pag pinukol nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun na package deal itong Uniteam Kaya nga Uniteam ang inilek Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Bumaba po ang survey score ni Vice President Sara Duterte at ang overall ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Okta Research. Ano bang nakikita mo sa dynamics, attorney, ng latest survey ng Okta? Well, lahat naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni VP Sara. Bakit? Kasi kasapi siya ng administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4.5 taon para makabawi. No? Pero ganun pa man bagamat bumaba nga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, no? Pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang VP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni VP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukol niyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun na package deal itong Uniteam Kaya nga Uniteam ang inilek Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, nung huli po nagkagera dyan sa Israel, yung 6-day war na tinatawag, nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwedeng mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagwatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue ng nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas magkakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Noli Boy de Castro. 12 anyos po ang lumipas na bago tayo nagkaroon ng nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sincero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa?
bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante yung pagkakaisa? Ayaw ko pong maniwala na pangampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa. Dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Attorney, bilang isang malapit na kaibigan ni VP Sara Duterte, paano ba na tinatanggap itong lahat ng mga issues ng Vice Presidente? Well, alam mo, paninindigan naman ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo ng midterm election. At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? Tignan niyo naman ang mga pangyayari, no? Nagbigay na nga, nangampanya na nga. Tapos ito pang mangyayari. At ang pumupukol pa sa kanya, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre masakit yon. Hindi niya tinatago yon. Masakit. At siyempre, kaya naman siya nagbigay na dahil nga doon sa panawagan ng pagkakaisa. Ngayon, yung mga malapit pang akala niyang mga kaalyado ang nagsisimula ng pagkawatak-watak. Malungkot po. Malungkot talaga yan. Sa ibang balita naman, attorney, sa paglabas po ng partial and unofficial results ng Barangay election sa Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, makikita ang bagong liderato ng naturang lugar ay may malaking suporta mula sa pamumuno ng The Kingdom of Jesus Christ. Si Jean Domingo sa report. Unong barangay, the barangay captain, the newly barangay elected barangay captain of Tamayong, Barangay Tamayong, Canada, Resinti, Chavez. Matapos ang magdamagang partial at unofficial counting ng Barangay Board of Canvassers, nagdeklara na ng nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Ayon kay Ma'am Mercy Bersales, Department of Education Supervisor Official at member ng Board of Election Inspectors sa naturang barangay, kapansin-pansin ang mataas na voters turnout dito na sumasalamin sa mainit na pagkakaisa at kooperasyon ng mga residente sa lugar sa electoral process. More than almost 3/4 of the expected voters supposed to be ang nakaboto. Mas marami ngayon. Matatanda ang alas 5 ng umaga nitong nagdaang halalan ay di na magkamayaw ang linya ng mga botante na naghintay sa pagbubukas ng polling precincts. Organisado at mabilis din ang transaksyon kahit na mano-mano ang sistema ng pagboto. First time voters, dali ra kayo kay nato ko help desk then wala ko natanog 10 minutes kay wala kay tao. Ayon nga sa emergency accessible polling precinct, mas pinili pa ng persons of disabilities, senior citizens at mga buntis na bumoto sa kanilang presinto. IAP is designed to cater people po or voters po, which is person with disability, senior citizen, and heavily pregnant women po, ma'am. So we prioritize them for their safety purposes po, ma'am. The flow po is so smooth. We only cater 10 people po since most of these people po, specified people po, are willing to go to their precinct po, designated precinct po, to cast their vote. Base sa Barangay Board of Canvassers, ang naging hatol ng mga botante sa nasabing lugar. Sa punong barangay si Crescente, Canada, ang itinanghana na nanalo na may 4,894 na boto. Sa pagkakagawad naman ay sila Arturo Buzarang, Joan Utuhan, Alexander Budao, Pepito Putis, Julius Formentera, Lilibet Bitil at si Macario Labawan. Sa sangguniang kabataan naman sa Tamayong, may tiyak na hanay ng mga kandidato dahil walang ibang mga naging kalaban sa botohan. Si Lloyd Canada ang bagong SK chairman. At ito naman ang hanay ng kanyang mga kagawad. Si Jerlane Condesa, Charles Mendoza, Mohamed Noor, Hannah Sajid, Pepito Putis III, Emmy Joy Distrajo, at Kenneth Arabis. Matatandaan na hayagang sinusuportahan ni Pastor Apollo Sikibuloy ang kandidatura ni Crescente, Canada upang maipagpatuloy ang kaunlaran at kapayapaan sa lugar. Una sa tanan, nagpasalamat kog dako sa pribilehiyo nga gihatag sa amuha na mahimong barangay captain sa Barangay Tamayong. Ang masultiran nako diri
buhaton namo ang among mahimo na ang tamayong padayon papag-uswag ug ang kalinaw ug kahapsay sa pamuyo di sa tamayong ang tanan magkahiusa para sa kauswagan sa tamayong kanalang daghang salamat. First of all, napapasalamat po ako sa itong privilege sa kung saan ay makakaroon po ko ng pagkakataon na makatulong at magbigay po sa barangay na ito, Barangay Tamayong, ang aking mga kakayahan bilang isang engineer. Ipapagamit ko po ang aking nalalaman sa bagay po na magiging makatulong po ako sa bagong halal na barangay captain. Bilang SK chairman po, bagong SK chairman itong Barangay Tamayong, amin pong ipinapangako na amin pong matutulungan itong Barangay ng Tamayong, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Ang barangay na ito sa 2nd distrito ng lungsod ng Davao ay ang mismong lugar kung saan ipinanganak at lumaki si Pastor Polo, kasama ng iba't ibang tribo dito. Dito rin nagsimula at naestablisa ang The Kingdom of Jesus Christ. Well, masaya tayo dahil dito sa Barangay Tamayong. Hindi ko pa nakitang so peaceful ang isang barangay election. Pero dito talagang napaka-peaceful. Maaga pa natapos ng mga tao. At saka doon sa mga mananalo, pagbutihin ninyo ang paglilingkod sa ating barangay. At saka sa lahat ng mga barangay na mananalo. At naway talagang bukal sa puso yung paglilingkod natin. Because this is what our country needs today. Yes, lalo na dito sa Barangay Tamayong kasi nandito yung birthplace ko, physical birthplace and spiritual birthplace. At nandito rin yung Covenant Mountain, Paradise Garden of Eden Restored. So, napaka mapalad natin kasi pinili niya ang Barangay Tamayong para ang hinirang nandito. At matagumpay, maunlad, at tutulong tayo sa pagunlad ng ating sariling barangay. Tulad ng ginagawa na natin ngayon. Isa lamang ang Barangay Tamayong sa mga komunidad na tinutulungan ni Pastor Polo at ng The Kingdom of Jesus Christ upang mapaunlad ang kalagayan ng mga pamilya mula sa mga kapatid na Muslim at iba't ibang katutubong tribo. Patuloy pa rin ang vote canvassing sa BSKE at inaasahan na maisasapinal na ng COMELEC ang deklarasyon ng mga mananalo matapos makumpleto ang lahat ng balota. Sa pangkalahatan, payapa at maayos ang barangay at sangguniang kabataan election na isinagawa sa Barangay Tamayong dahil na rin sa ipinakitang pagkakaisa at kooperasyon ng lahat ng mga mamamayan dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Congratulations po sa mga nanalo sa Barangay SK Elections. At hangad namin ng, siyempre, partner. Ilang taon din tayo partners. Hindi tayo nagkaroon ng BSKE. Ngayon lang ulit. At mayroong mga bago at nagbabalik sa pamunuan sa barangay. Congratulations po sa inyo at inaasahan po namin ang matapat ninyong paglilingkod sa inyong komunidad. At yan, dahil dyan, Attorney, wala nating oras. Tayo magpapaalam na po sa ating mga kababayan. Huling mensahe na lamang po ninyo, Attorney, sa mga kababayan natin. Well, sa panahon po ng undas, importante po na alalahanin natin yung mga mahal nating nasa buhay na sumalangit na, no? Pero sana po, habang tayo po'y nariyan sa mga semeteryo, ay wala pong abiryang mangyayari. So, kinakailangan po sumunod sa lahat ng mga patakaran.